24K ng Saudi Gold at 24K ng Taiwan Gold. Alin ba ang mas mahal? At yan ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalalagayan at ligtas po sa anumang sakit at karamdaman. Sa mga bagong pasok po dito sa ating bahay, sa ating channel, welcome na welcome po kayo. Nawa dito sa loob ay marami po kayong matutunang bagay na pwede nyo pong maibahagi sa iba at lalo tigit, pwede nyo pong pakinabangan habang kayo po ay nabubuhay. Dahil sa totoo lang, ang aking pong trabaho bilang alahero at mamimili ng ginto pilak, isa din po akong watch technician, 16 years ko na po itong ginagawa. Isa po ito sa pinakang top asset ko po sa aking pamilya. Kaya kapag ito po ay natutunan nyo sa inyong panonood, sundan nyo lamang po ang ating mga video. Pag ito po ay natutunan nyo, pwede nyo po itong another income po sa inyong mga pamilya. At ituturo ko po sa inyo lahat ng top secret ng isang tunay na asayer ng alahas. So sa video po natin ito ay sasagutin natin ang katanungan ng ating kaibigan. Ang sabi niya, Boss, pwede mag-request sa lahat po ba ng mga ginto? Ano po ang pinakamahal? Saudi Gold ba o Taiwan? Ano po? Ito pa yung isa niyang tanong. Isa po ng tanong ito. Boss, marami nagtatalo kung alin daw ba ang mas mahal na gold. Ang Saudi Gold ba o ang Taiwan kung pareho silang 24K? So gusto ko pong sabihin sa inyo mga ka-More Than Treasures, mga idol, ano po, pagdating po sa usapang ginto, hindi po mas mahalaga ang pinanggalingan o sino ang gumawa. Okay? Uunahin po natin, pag ang gold ay scrap, halimbawa, kwintas, tinunaw, 18K parehas o 24 parehas, ito po ay Taiwan Gold, kwintas, tinunaw, 24K. Yung isa naman, Saudi Gold, kwintas, 24K, tinunaw. Pareho po sila ng bigat. Let's say, pareho po silang 10 grams. Tapos, pareho po silang 24K. Yung isa, Saudi Gold, yung isa, Taiwan Gold. Pagdating po sa usapang ginto, hindi po mahalaga ang pinanggalingan. Okay? Pareho lamang po ang price niyan. Sapagkat, ang ginto is ginto. Ang 24K ng Saudi, kahit saan makarating, 24K po yan. Lamang. Ang 18K ng Pilipinas, kahit saan makarating, 18K po yan. Ang Taiwan Gold, 24K, 18K, kahit saan pumunta yan, pag-usapang ginto, mananatili po ang presyo niyan na 24K or 18K. Ibig sabihin po, kapag ang alahas ay walang tatak o ang isang ginto ay walang tatak, basta pareho po silang 24K, yan po ay isa lamang ang presyo sapagkat pareho po ang kanilang halaga. Kahit ano pong K o karat o kilatis ng ginto, pakatatandaan po natin, mananatili po ang kanyang presyo ayon sa kanyang kilatis. Katulad din po ng 14K, pababa. Ano po? Kahit pa yan ay gawa sa Saudi Gold, gawa sa Taiwan, may sinasabi pa nga, Chinese Gold 24K is napakamahal daw. Pag yan po ay tinunaw, Chinese Gold 24K versus galing sa Pilipinas na 24K, isa lamang po presyo niyan. 4,000 kung 4,000 kahit saan makarating po yan. Sapagkat pareho po sila ng kalidad. Pareho po sila ng karat. Minsan naman, so malinaw, wala pong pagkakaiba sa presyo. Kahit saang bansa nang galing. Pag ako po ay nagbabagsak sa Manila, ano po, o nagbabagsak sa aming bagsakan, hindi ka po tatanungin, kahit sinong buyer, hindi ka po tatanungin kung saan galing bansa yan. Halimbawa, may dala kang isang kwintas, hindi ka tatanungin, ano yan? Saudi Gold ba yan? Chinese Gold ba yan? Taiwan Gold ba yan? Gintong Parakali ba yan? Ano po? Hindi ka po tatanungin kung anong bansa ang pinanggalingan. Ang tatanungin sa iyo, number 1 po yan, kapag dinala mo ang alahas mo, tulad ko, halimbawa, may dala akong mga alahas, anong uri nito? Kasi doon ka titignan ng isang buyer kung kaya ka po nilang utakan. Pag sinabing utakan, yung 18K, pag hindi mo alam at ibebenta mo, pag sinabi nilang 24K, wala kang magagawa. 14K,
wala kang magagawa kasi wala kang alam. Yung alam mo lang ginto, hindi mo alam kung 18K. Pero pag alam mo ang standard mo, ano po, at standard ng alahas mo, hindi ka po nila kayang utakan. Sa tuwing ako'y magbabagsak, pagbagsak ko ng alahas, sasabihin niyan, ano uri mo nito? Minsan, sasabihin ko na nga lang sa kanila, ay uriin mo lang din boss, kasi ibang uri ko, iba din ang uri mo. Ano? Ginaganon ko po sila. Pag ganyan ang mga sagutan, alam na po ng buyer yan na hindi kanila kayang utakan, hindi kanila kayang lamangan. Pero minsan, kapag talagang tinatanong ako, anong uri mo nito? Boss, 18K yan, standard. Anong uri mo nito? Boss, 14K yan, standard. Ano po? Anong uri mo nito? 24K po yan, 22K yan, 21K yan. Tapos pag inuri mo at sinabi mong 21K, uuriin nila yon. Kapag tumama kang 21K, hindi na po magsasalita yon. Pero pag sinabi mong, pag sinabi sa'yo, anong uri nito? Pag sinabi mong, yan ho ay 18K, uuriin nila yon. Kasi sa totoo lang, kapag talaga eksperto ka sa ginto, kahit wala pong tatak yan, pag ginawakan mo, may ideya ka na kung anong K po yan. Ganun. Kasi araw-araw ba naman nahawak mo yan? Pag sinabi tinanong ka ng buyer, anong uri mo nito? Pag sinabi mong 18K, gayong 22K pala yan, yari ka na po dun. Sasabihin, hindi ka marunong. Gagawin lang nilang 14K yan. Bakit? Bago po ako naging bihasa sa 16 years kong pag-aalahas, dinaanan ko pong lahat yan. At bago po ako maging bihasa, marami po akong na lugi na pera. Binibili ko po ng mahal kung pala mura lang sa bagsakan. Kasi hindi pa nga ako sanay. Apalad nga po tayo dahil mayroon po kayong napapanood na ganito na talaga pong handang tulungan kayo at sumasagot po ako sa mga comment at katanungan ninyo. Kaya po sa mga magtatanong, huwag na kayo magpaalam. Sir, pwede ba magtanong? Huwag ka na. Diretsahin mo na. Magtanong ka na agad. Ano po? At kung magtatanong po kayo, magsisend kayo na picture dito po sa ating More Than Treasure FB page. Ayusin ko din po yan. Diyan po muna tayo mag-conversation. Ano po? So pagdating po sa usapang ginto, hindi po mas mahalaga ang pinanggalingan. Ang mas mahalaga is yung karat. Okay, sabihin na natin ang iyong ginto ay Taiwan Gold, 21K. Eh kung ang katapat mo ay Philippine Gold, 22K naman. Sino mas mahal? Natural, yung 22K. Kahit pa yan ay Philippines lang. O, 22K yung gold mo, Taiwan Gold, o Saudi Gold. Yung Philippines naman, 24K. Natural, mas mahal yung 24K. Kasi nga, ang pinag-uusapan pagdating sa usapang ginto ay hindi ko saan ginawa at kung saan ang galing. Ang pinag-uusapan dito kung anong karat ng iyong ginto. Ano po? Kaya nga po, pagdating sa usapang alahas, dapat po ay may alam ka. Pag misa nga, nung ako nagsasangla sa alahas, hindi na ako nakikipagtalo sa pawn shop. Ano po? Sinabi niya sa akin, 22K lang 21K lang daw. Pero sa totoo lang, yung aking singsing na sinangla is 22K. Original ang tatak 916. Hindi na lang ako umimik. Kasi, alangan may pagtalo pa ako. Baka hindi tanggapin sa pawn shop, kailangan ko ng pera nung mga panahon na yon. So, pero, bagamat hindi po nagkakatalo sa tatak ang mga alahas, ang ginto, inuulit ko po sa inyo, kapag tinunaw ang 24K ng Pilipinas at saka Taiwan, pareho na po ang presyo niyan. Ngunit, pagdating naman po sa mga tatak, ano po, or pinanggalingan din, may kunting pagkakaiba po yan kung buong alahas. Like for example, mayroon na akong isang plain na bracelet. Okay? Yan po ay 18K. Meron din naman akong isang 18K na bracelet. Ano po? Yung plain ko, walang tatak. Plain nga eh. Okay? Yung isa ko naman bracelet na 18K, may tatak. Cartier. 18K din. So, pareho silang 18K. Ngunit yung isa, may tatak na Cartier. Bukod sa may tatak na Cartier na, white gold pa. So, doon po minsan nagkakatalo kapag buo po ang alahas. Mas may konting taas na halaga ang isang alahas kapag ito po ay imported ang pagkakagawa. Lagi niyo pong isasaalang-alang. Pag white gold po ang isang alahas, medyo imported po talaga yan. Bakit? Mahirap pong gawin yan eh. Pero mo dilaw ang ginto. Ang original na kulay na ginto is dilaw. Wala ka pong makikitang nagmimina ng ginto tapos namina nila white gold. Ano po? Kahit sa Paracali pumunta ka, walang mina ng white gold. Lagi po kahit saan ka pumunta ang sulok ng mundo, ang mina po ng ginto is kulay dilaw. Ngayon, bakit nila
nagagawang maging white gold ang kulay niyan. Ibig sabihin, may pinagdaanang, may prosesong mahaba-haba at medyo may hirap. Kaya pag nabuo yan, medyo po may kunting taas ng halaga. So yung plain mo na bracelet, 18K, walang tatak. Yung isa naman bracelet mo ay 18K, may tatak na culture, white gold pa. Mas mahal po ng konti ang white gold. Kung gusto niyo pong masubukan, bumili ka po ng isang white gold. May tatak na culture. Ano po? Hindi po ako nagpo-promote ng pangalan ha. Wala pong binayad sa akin ang wala pong nagbabayad sa akin. Ito po ay ine-example ko lamang sa inyo para lubos niyo pong maunawaan. Ngunit wala po ako pinopromote na pangalan. Okay? So, yung culture po ay mas mahal kaysa sa plain. Subukan niyo po, bumili kayo. 'Di ba sa mga investor, yung mahilig mag-invest po ng alas, bumili po kayo ng plain na 18K. Bumili din po kayo ng 18K na may tatak ng culture. Original ha? Yan. Tapos white gold. Para po malaman nyo kung totoo ang sinasabi ko, balikan nyo po ako pag hindi totoo. Isang lang nyo po sa pawn shop. Tignan nyo po kung sino ang mas mahal ang presyo. Pero titimbangin mo sila. Kung yung plain ay 10 grams, yung culture ay 10 grams, dapat pareho sila ng timbang. Bago nyo po isang la sa pawn shop kung walang damage. Doon nyo po malalaman ang kanya pong pagkakaiba ng presyo. Pero, yung dalawang yan, kapag nasira, nag-scrap na, putol-putol na, o kaya tinunaw na, iisa na lang po ang presyo niyan. Kahit nasabihin mong imported pa yan, or ano pa yan, isa na lang po ang presyo niyan. Presyong parehas po yan, A10K. So, ang ginto po, para din po sa sakyan niyan, natural, mas mahal po yung may pangalan. Mas mahal po yung Lamborghini sports car kaysa po doon sa Toyota, ano po, na sports car. Pero, kapag sila po yung nasira na at ni-UP na, ano po, ang takbo nila kung magkano na po ang labanan sa lata. Ganun din po ang ginto. Kahit po yan ay mahal lang isa, kapag buo, pag tinunaw po yan, kung parehas po naman silang 18K, mananatili po ang presyo nila ay magkaparehong 18K. So, nawa po ay may natutunan kayo dito sa ating channel at nasagot ko po ng mabuti ang inyong katanungan na pagdating po sa usapang ginto, isa lamang po ang presyo niyan kung magkapareho po sila ng K. Kaya yung 24K ng Taiwan, yung 24K ng Saudi, parehas lamang po ang presyo niyan. Sapagkat marami nga daw po ang nagtatalo kung alin daw po ang mas mahal, kung ang 24K ba o gold ba ng Saudi o gold ng Taiwan. Magtatalo lang naman ang dalawang tao pag wala po silang kasiguraduhan. Pag hindi po malinaw sa kanila isang bagay, magtatalo po yan. Pero kapag ang isa sa kanila ay may malinaw at nakasisiguro, hindi na po nakikipagtalo yan. Ang dami ko na po nakausap. Mga treasure hunter pa, mga naghukay ng ginto. Ano po, yung iba talaga, wala namang alam sa ginto. Nakikipagtalo. Mas mahal daw si ganito kaysa sa ganito. Ay siyempre ako nakakaunawa, hindi ho ako umiimik dahil alam ko ang aking standard na nasa katotohanan tayo. Pakiusap po doon sa mga nagko-comment sa akin, ano po, kung may nagko-comment po kayo dito na para lang palabasin ninyong mas magaling kayo sa akin, hindi naman po ako nakikipagpagalingan sa inyo. So sinasabi ko lamang po yung experience ko sa loob ng 16 na taon sa pag-aalahas, ano po, at kung inaakala niyo pong mali ang aking mga turo, gumawa po kayo ng video nyo, patunayan yung mali ang aking video, at pag napatunayan niyo yan, aalisin ko po o i-erisin ko ang aking video. Katulad po nung isang nag-comment sa akin tungkol sa diamond, ang sabi niya, only diamond lang daw. Only diamond can scratch the diamond. Ibig sabihin, tanging diamond lang din daw po ang nakakagasgas sa kapwa diamond. 1,000,000%. Sasabihin ko po sa iyo, hindi po kayang gasgasan ng kapwa diamond ang kanyang diamond. Kung gusto mo, gumawa ka ng video mo, hindi ko na po siya nilatag dito, gumawa po ikaw ng iyong video, ano po, mag-video ka, kumuha ka ng tunay na diamond, at isa pang tunay na diamond, pagkiskisin mo ang dalawa, pag nagasgasan mong isa, i-erisin ko buong channel ko. So marami pong salamat, see you on my next video, paki-subscribe, like, and share ang ating channel. God bless po. Lamang ang may alam.